Bawal na bang magkamali kahit na sabihin nating marami tayong accomplishments? Matinding bashing or criticism kasi ang nangyari sa It's Showtime contestant dahil hindi niya nasagot yung mga ibang questions. Nadismaya talaga ang mga viewers kasi ang alam nila, maraming alam si Kuya dahil sa kanyang proud na sinabi mga accomplishments. Marami kasi ang sobrang nag-expect kay Kuya pagkatapos nitong super proud na ipinagmalaki ang kanyang mga master's degree or master's degree, tapos yung kanyang present na research sa abroad, tapos currently taking up a PhD degree. And etong mga accomplishments alone, ang impression talaga sa maraming nanonood ay, wow, siguro maraming laman ang kanyang brain cells kasi ang dami niyang accomplishments. Nakakalungkot din isipin na may mga ilang Pinoy na doble cara. Sa side A, sobra-sobra talaga ang papuri nila sa'yo, lalong-lalo na kapag nakita nila yung mga accomplishments mo at todo suporta talaga sa'yo. Pero ang side B, konting pagkakamali lang, talagang dudumugin ka ng mga negative comments at mga criticisms. Yung iba pa nga meron pang mga pagbabanta dahil sa maliit lang na pagkakamali. Kaya nakakalungkot, di ba? Pero disclaimer lang na hindi ko personally kilala si Kuya and mas lalong-lalo na hindi niya ako personally kilala. Kaya sana wag niyo na rin siyang i-bash dahil lang sa simpleng pagkakamali lang sa mga basic questions. Hindi naman tayo perfectong tao dito sa mundo, no? At nagkakamali rin lang naman tayo. Kaya dapat we should always be happy kung ano man yung accomplishments niya. Ito yung mga possible factors kung bakit hindi agad natumbok o hindi nasagot agad ni Kuya yung question kung sino yung pinakaunang babaeng president ng Pilipinas. At ang pinakauna dyan is yung stage fright or pwedeng mental blackout. Kasi nga, nasa harap ka ng milyon-milyong mga manonood via online, sa TV, tapos kahit na anong media. So definitely, nasa kanya yung pressure. Napapressure siya and hindi niya alam kung ano yung tama na mahuhugot niyang sagot. And number two is yung time. Siguro kung mabibigyan pa siya ng mas mahabang time para i-analyze yung question, masasagot niya sigurado yan. Kaya lang kasi rush na rush kapag nasa television ka. Sabi nga nila, nobody is perfect. Pero mga feeling perfect, ayan, feeling perfect ay napakarami dyan. Ito din yung realization na kapag medyo fino-flaunt mo or sinishare mo yung accomplishments mo sa iba, dito napapasok yung very toxic Filipino culture, toxic Filipino mentality, yung crab mentality, na kung saan gagamitin ng iba yung accomplishments mo as a way para pagkainggitan ka, ibabash ka, at iti-take advantage nila yon para i-down ka and then mapaangat yung kanilang sarili. So, may mga tao talaga na ginagamit talaga yung pag-apak ng ibang tao para umangat sila, lalong-lalo na sa abroad. Matinding competition kasi ang nangyayari sa abroad, kaya yung ibang mga Pinoy nagiging crab mentality or crab mentality yung nakikita nilang option para ma-eliminate yung mga alam nila, nakakompetisyon nila, regardless kung Pinoy ka man or hindi. Habang pinapanood ko si Kuya, hindi naman ako nakaramdam ng kayabangan. Hindi naman ako naging uncomfortable sa mga words na binanggit niya, yung mga asta niya, yung mga body language niya. So, para sa akin, natuwa pa nga ako kasi may mga times na humble siya, admitting his own mistakes, and he is really willing to learn. Kasi nga, di ba, nagkakamali lang tayo, and we always take another chance para ma-improve kung saan man yung mga weaknesses natin. Kaya nga sa akin, kapag meron man akong accomplishments or nagawa na napasaya talaga ako, hindi ko talaga siya pinopost online, hindi ko siya fina-flaunt, never or siguro seldom kong i-flaunt or ipagmalaki yung mga nagpapasaya sa akin. Kasi hindi mo talaga may iwasan na meron at meron dyan. Mapa-friends mo, mapa-relative mo, kapamilya din, na hindi nila magugustuhan. Pagkakainggitan ka talaga. And ang pinaka-worst dito, ida-down ka talaga nila. Kesyo kadugo ka man or hindi. So, para sa akin, mas maganda na lang na yung iba na lang
ang unang makadiscover kaysa ako ang unang magsasabi. Kasi nga 'di ba, mas maganda kapag sila yung nagkaroon ng good impression or ng magandang impression towards you na sila yung nakaka-discover kaysa ikaw na parang mayabang ang dating para sa kanila. And lastly, I agree sa isang nag-comment dito na do not or siguro iwasan mo na lang na i-over broadcast mo yung mga accomplishments mo, yung mga status mo, o kaya yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Kasi hindi mo talaga may iwasan na merong isang tao or several people around there na naiinggit pala sa'yo, no? Na gustong kunin kung anong meron sa'yo. O di ba? Wala na akong pakialam kung paulit-ulit ko tong sinasabi. Basta, ito yung isa sa mga hindi talaga mawala-wala na toxic Filipino culture. And syempre, kapag nasa abroad ka, hindi lang mga Pilipino ang mga ganitong klaseng ugali. Marami ding ibang lahi na mas masahol pa ang kanilang pagiging pagkakaroon ng crab mentality kaysa sa mga Pinoy. Kaya mag-ingat-ingat ka kung balak mong i-broadcast lahat ng mga accomplishments mo. Siguro okay lang pag once in a while, pero kapag lagi kang nagbo-broadcast, yung iba mauumay na rin, tsaka yung iba gagamitin na yan para i-down ka. Gagawaan ka ng istorya, pagchichismisan ka, and then meron at merong maniniwala sa kanilang chismis against you. Kaya ingat-ingat lang din sa mga nag-over broadcast. So that's it guys. Thank you for watching and have a nice day.